nirenew ako ng Panginoon. Muli akong dinagdagan ng Panginoon. Muli akong lumago ng kaunti. Yun ang gusto kong mangyari sa atin ngayong gabi na ito, na pag narinig natin ang mensahe ng Panginoon, hindi tayo mananatili na ang dating Sister Beverly, no, may madadagdag sa kanya. Lalago tayo, kahit konti lang yan, basta lumago. Yun ang kailangan, kahit little by little. Hindi naman kasi tayo hindi natin ito gagawin sa sarili natin. Ito ay gagawin natin sa grasya at sa biyaya ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Buksan po natin ang ating Biblia sa Isaiah 54, 2, 3, and 5. Sabi dito, enlarge the place of your tent, stretch your tent curtains wide, do not hold back. Strengthen your cords, strengthen your stakes, for you will spread out to the right and to the left. Your descendants will dispose and settle in their desolate cities, for your husband is your maker. The Lord Almighty is His name. The Holy One of Israel is your Redeemer. He is called the God of all the earth. Yan po ang ating text sa gabing ito. Ang Panginoon, maraming salamat sa iyong salita. Alam ko, Panginoon, na may gagawin kang maganda sa gabing ito. Meron kang magandang mensahe para sa iyong lingkod, para sa aming lahat, Panginoon. Lord God, your wisdom, your knowledge, Panginoon, ikaw ang manguna sa amin. Hindi po ako, Diyos, kundi ikaw ang mataas. Itago mo po ako sa likod ng iyong krus, Panginoon. Your divine anointing upon your words and upon your church, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, itong libro ng Isaiah, sinulat mismo ni Isaiah. At ang pangalan niya, ang ibig sabihin ay The Lord Saves. Nasulat ito nung panahon na decline. Nasa state of decline ang Israel decline. Nag-took control sa kanila ang Assyrian Empire. Alam natin na palaging nagkakaroon ng downfall ang Israel because of sin, right? Andun na nga sila. Dinala na nga sila ng Panginoon dun sa state na punong-puno ng pagpapala. Nandun na sila sa almost perfect place na pinaplano ng Panginoon sa kanila. Milk and honey. Land of milk and honey. Pero hindi pa rin sila makontento. Nabubulig pa rin sila sa kasalanan. So talagang apang natin ay Lord of Justice. Right? So, nagkakaroon sila ng consequences of sin. Nagkaroon ng decline, nasakop sila ng ibang lahi, the Assyrian Empire. At ang passage na yan ay sinulat talaga para sa bansang Israel. Specifically, Jerusalem, the city of God. Natatandaan natin sa Sunday School yung Israel, the whole Israel as a nation, nahati siya to the north and the south kingdom. Right? Ngayon, dito sa Isaiah, etong passage natin ngayon, ito yung future glory ng Israel. Future glory ng Israel. Ibig sabihin, kahit na andun sila sa consequence ng kasalanan nila, kahit sila ay nasakop ng ibang lahi, ng ibang nasyon, meron pa rin palang pag-asa. Hindi sila mananatili doon. Mahal na mahal talaga ng Panginoon ang bansang Israel. This is the prophecy of increase to the nation. Increase means progress. Progress. I-develop ulit sila ng Panginoon. At ang prophecy sa kanila, napakaganda ng prophecy ng Panginoon para sa Israel. Alam niyo po, napakahaba nito. Ang kapal, sabi ni Sister Vilma sa akin kanina, wow, ang haba. Pero huwag kayong mag-alala, malalaki lang ang sulat ko para makita ko siya. Ang prophecy ng Panginoon para sa bansang Israel
Not only the ruins, yung mga nasira, be repaired. Hindi lang yun ang bubuuin ng Panginoon. Ang gagawin pa ng Panginoon, yung borderlines niya, palalawakin sa kaliwa, sa kanan, sa unahan, sa likuran. Palalawakin ng Panginoon. So, yung dating ganito, magiging ganyan. Napakaganda, di ba? Hindi lang yung ruins ang i-repair. Kasi tayo sa ating human eyes, pagka ganyan na may kasalanan ka, nakafocus ka lang dun sa ruins. Kung ano lang yung nasira, yun lang ang bubuin mo. Prophecy of increase nga eh. So, i-improve ng Panginoon. Yung kanilang state ay palalawakin. The borderlines will expand on all sides. Expand. And many buildings will be erected. New buildings. Hindi lang yung ruins. Magkakaroon ng mga bagong buildings that is founded on new foundations. Amen. New foundations. Glory. Strong foundation. Yung mga ruins, alam na nila kung bakit nasira madali. So, the next thing, na magtatayo uli sila ng building, magkakaroon na ng bagong format. Bagong foundation. Mas malakas, mas matibay. Ito yung prophecy ng Panginoon. Alam nyo ba, yung estates niya ng Israel, ang tagal niyang sinakop ng ibang nasyon under the Babylonian Gentiles, the Assyrian Empire. Hindi sila ang tunay na may-ari ng Israel. Sino ang tunay na may-ari ng Israel? God. Ang Panginoon. Israel is the chosen people of God. Ang Panginoon ang nagmamay-ari. Napakaganda. Ano man ang pag-aari ng Panginoon, sa Panginoon yan. Walang ibang pwedeng kumuha. Praise God? Amen. Sa Panginoon lang. Ang sa Panginoon ay sa Panginoon lang. Lahat tayo ngayon, sa panahon natin, tayo ang modern Israel. Tayo ang modern Israel. Sabi doon sa Bible times ng mga Israelites, God will again be a husband to them. Magiging asawa muli. Ang Panginoon uli ang magiging karelasyon ng Israel. Magkakaroon ng reconciliation. Hindi sila maghihiwalay totally. So, alam na natin, noong panahon nila, sila ang bride ng Panginoon, ang Israel. Ang Panginoon ang asawang lalaki, right? Ngayon, nasa modern times tayo, ang modern Israelites, tayo ang modern Israel, tayo ang bride ng Panginoon. Amen? Iisa lang ang ating asawang lalaki. Ang Panginoon lang. Amen. Ang Panginoon lang ang kapartner natin. No other than. So, will again be a husband. So, ibig sabihin, magkakaroon ulit ng kasalan. Right? Nagkaroon na ng kasalan, di ba? Pag sinabing husband and wife, ibig sabihin, nagdaan sa kasalan. Magkakaroon ng kasalan. Sinong masaya pag pinag-usapan ng kasalan? Amen. Ayaw umiti ni Pastora Pero. Kasalan. Sinong ikakasal? Sino bang ikakasal? Kasi may kasalan eh. Excited tayo pag may kasalan, di ba? Sasabihin agad, sinong nobya? Maganda ba? Sinong nobya? Maganda ba? Sino ang nobyo? Mayaman ba? Yan kasi sa ating mga pangkaraniwang buhay, di ba? Yan kaagad ang tinatanong pag may kasalan, mayaman ba mapapangasawa? Maganda kaya magiging buhay nila? Sa ganyan.
Maganda ang nobya, maganda ang magiging mga anak. Ayun, magsasaka daw. Mayaman magsasaka. Bago tawagin ang isang bride, ang isang babae na bride, ibig sabihin may karelasyon. Going into a relationship. Nobya. We are the bride. We are the modern Israelites. Sabi nga ng Panginoon, ang bride, tayo sa panahon natin, sa New Testament, ang bride ni Kristo ay ang church. Right? Sabi ng Panginoon, I have espoused you, the true church, to one husband. To one husband. So that I may chaste you as a chaste virgin. Virgin means pure to Christ. If you are a true Christian ba tayo? Amen. If you are a true Christian, then you are the true church, and as such, you are the bride of Christ. Praise God. Hallelujah. Doon sa bride, sa kasalan na ito, may binigay na example, na illustration. Si Pastor Orozco, right, Pastor? Si Pastor Orozco, may kasal. Siyempre yung groom nandun sa dulo. Bihis na bihis. Bihis na bihis yung groom. Magandang lalaki. Ngayon, yung bride, siyempre mamarcha. Yun ang pinakamagandang parte, yung mamarcha ka. Yung bride, nagtatawa si Ate Tess, ay nakabihis siya. Oo, nakabihis siya. Pero wala siyang isang sapatos. So, paano siya maglakad? Sabi ni Pastor Orozco, pagayang-gayang doon lakad. Sabi ganyan, pipilay-pilay pa siya. Hindi siya nakasuklay. Hindi siya naka-makeup. Wala pa siyang isang ngipin. Huwag kang titingin sa akin. Wala pa siyang isang ngipin. Yun yung bride na in-illustrate ni Pastor. Sabi niya, kung kayo ang audience, anong sasabihin niyo sa bride na yan? Pangit. Pangit? Pangit talaga. Pupulaan niyo, i-criticize niyo. Di ba? Yung bride, i-criticize niyo. Kasi dapat well-presented ang bride. Ngayon, ito yung tema doon. Ikumpara natin sa ating buhay kay Kristo. Ang groom natin naghihintay. Ang Panginoon laging naghihintay. Ang Panginoon laging gwapong-gwapo, well-presented lagi ang Panginoon. Kahit anong itsura mo pa, wala yung sasabihin. Pero, habang tayo ay nagmamarcha papunta sa groom, maraming binabago ang Panginoon sa atin. Maraming binabago ang Panginoon sa atin. Kasi haba daw nagmamarcha yung pangit na bride, unti-unting tinutubuan ng ipin. Maganda. Siguro alam daw may nagbigay ng pustiso, ano? Oo. Tapos, nakuha na rin yung sapatos na isa, so hindi na siya pilay, so tuwid na siyang lumakad. Medyo nasuklay na rin ang kanyang buhok at nakulayan na ang kanyang pisngi. So, well-presented ang bride bago dumating doon sa dulo. Maganda na siya. Check na kung kayong audience. Talagang iiling kayo. Pero sabi, be careful in criticizing the bride.